Sinentensya ng habang buhay na pagkakakulong si Alice Go at 7 iba pa. Yan ay matapos silang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Live mula sa Mandaluyong City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, nasa na ngayon si Alice Go? Jiggy, pinag-utos na nga kanina ng korte ang paglipat kay Alice Go mula sa Pasig City Jail patungo dito sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Pero sa mga oras na ito, hindi pa natutupad ang kautusan na yan. Kaninang umaga nga ay sa base sa utos ng Pasig RTC Branch 167, ay ipinatupad ang paglipat kay Go matapos siyang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Bukod kay Go ay guilty rin ang 7 iba pang akusado. Nasintensyahan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo at pinagmumulta ng tig 2 milyong piso kada kaso. Online na dumalo si Go kanina sa isinagawang promulgation o paghatol. At nag-ugat ang kaso na ito dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong 1 taon kung saan daang-daang mga Pinoy workers pati mga dayuhan nga yung nasagip. Napag-alaman na si Go yung nag-organize ng human trafficking doon sa Baufo compound, doon mismo sa kanyang bayan sa Bamban, Tarlac, at ang mga kasama nga din niya dyan ay yung mga akusado na sina Rachel Malonzo Carion, Jamelyn Cruz at Walter Wong Rang. Ang 4 na dayuhang akusado naman ang mismong nagsagawa ng human trafficking. Ian, ano naging reaksyon ng kampo ni Go dito sa hatol at ano rin yung reaksyon ng iba opisyal na gobyerno? Jiggy, sa ngayon nga wala pang ibinibigay na pahayag yung legal counsel ni Go at hindi rin natin alam kung ano yung kanilang magiging susunod na legal na hakbang tungkol dyan sa issue na yan. Pero ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ay natuwa nga sa naging resulta ng sintensya at ayon sa kanila malaking bagay daw ito at nakuha nila ang hustisya. Pakinggan natin ang naging pahayag ni PAOK Chief Benjamin Acorda. It is something symbolic para sa bansa to. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Ang masasabi ko lang with this victory, it is not just a victory for the government, but a victory for the victims, for the community, and pati na rin sa ibang bansa. Jiggy, bukod nga kay Acorda, ikinatuwa din ng 2 senador na sina Risa Hontiveros at Win Gatchalian yung naging desisyon ng korte. Pero ayon kay Hontiveros, may kailangan pang panagutin tungkol sa existence nga nitong illegal na pogo dito sa bansa. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. We will continue to demand accountability from every government agency that failed in their duties, and we will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country. Jiggy, ito naman ang naging sabi ni Senator Win Gatchalian sa ibinigay niyang pahayag kanina. Itong conviction daw ni Go, isa lamang malaking babala para doon sa mga dayuhan na nananatiling mapamantala sa ating mga kababayan. At Ian, ano pa yung mga ibang kasong nakabinbin laban kay Alice Go? Jiggy, sa ngayon nga si Go ay nahaharap pa sa samut-saring kaso. Patong-patong yan, kabilang dyan yung money laundering, tax evasion, graft and corruption, falsification, pati na rin election offenses. At matatandaan nga natin na noong 2024, tinanggal nga sa pagiging alkalde ng Bamban, Tarlac, itong si Alice Go, dang mapatunayan na siya nga ay isang Chinese at ang kanyang totoong pangalan ay Go Waping. At Ian, sinabi ba ng korte kung ano mangyayari doon sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac? Jiggy, sinabi nga rin kanina ng korte yung forfeiture noong Baufo compound na yan. Ano ibig sabihin? Sasamsamin yan ng pamahalaan. At ayon rin sa PAOK, yung lugar na yan, yung mismong Baufo compound ay nagkakahalaga yan ng 6 billion
pesos. At diyan ginagawa yung mga illegal na activities kagaya na nga lang nung scamming noon at pati na rin yung mga pogo activities. Bear in mind, this is a 10-hectare compound right in the middle of Tarlac. And meron pong mga malalapit na mga kampo ng mga militar dyan. So I would imagine, pwede pong gamitin ito bilang karagdagang kampo militar ng ating bansa. Yan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Yan Suyo live mula sa Mandaluyong.